Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa Kamiling? Sige nga, alam mo ba ang eksaktong taon ng ang ating simbahan ay opisyal na pinasinayaan? Noong 1863, sa gitna ng isang bayang bagong laya mula sa paniki, isang engranding istruktura ang itinalaga sa Diyos, ang ating Saint Michael the Archangel Parish Church. Ang nangangasiwa sa mahalagang sandaling ito ay si Father Angel Gomez OP, isang paring Dominikano na nagmana ng isang pangarap mula sa kanyang hinalinhan, si Father Juan Luis. Ang gawain sa simbahan ay nagsimula noong huling bahagi ng 1840s sa ilalim ni Father Juan Luis. Subalit si Father Angel Gomez ang nakatakdang magdala nito sa kasakdalan. Noong 1863, matapos ang mahigit isang dekada ng pagtatayo, ang simbahang bato ay handa na. Ang mga pulang ladrilyo, ang napakalaking bell tower, ang baroque facade, lahat ay natapos. Ang inaugurasyon ay isang maringkal na pagdiriwang. Isang obispo ang nagkumpirma, isang prosesyon ang nagpaligid sa plaza, at ang mga kampana ay tumunog sa unang pagkakataon. Sa ilalim ni Father Angel Gomez, hindi lamang simbahan ang itinayo. Nagpatayo rin siya ng tribunal, munisipyo, isang 4 na ektaryang plaza at mga paaralan. Ang kanyang panahon ay minarkahan ang pagbabago ng Kamiling mula sa isang simpleng baryo tungo sa isang organisadong bayang kolonyal na ang simbahan ang puso nito. Ayon sa mga tala, ang simbahang ito ang itinuring na pinakamainam na napanatili sa buong dioceses ng Tarlac bago ito nasunog noong 1997. Ang ganda nito ay produkto ng panahon ni Father Gomez. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Noong 1880, isang malakas na lindol ang yumanig sa Luzon at lubhang napinsala ang simbahan. Subalit ang pundasyong inilatag ni Father Angel Gomez ay matatag. Ang kanyang mga kahalili ay muling nagtayo at ang harapang ladrilyo na ating nakikita ngayon ay bahagi pa rin ng kanyang orihinal na disenyo. Si Father Angel Gomez ay nanungkulan ng mahigit isang dekada. Ang kanyang termino ay sumasaklaw sa mga taon ng pag-unlad bago ang mga kaguluhan ng revolusyon. Walang kilalang larawan ng kanyang mukha. Walang rebulto sa plaza. Walang kalye na ipinangalan sa kanya. Subalit ang kanyang pamana ay nakaukit sa bawat ladrilyo ng lumang simbahan. Ang mga dokumento mula sa archives ng Universidad ng Santo Tomas ay nagtatala ng kanyang mga naging gawain. Pagpapagawa ng irigasyon, pagpapatayo ng tulay, at pagpapalawak ng mga kalsada. Hindi lamang siya isang tagapagtayo ng simbahan. Siya rin ay isang inhinyero ng komunidad, isang taong nag-ugnay sa pananampalataya at pag-unlad. Ang kanyang mga proyekto ay nagbigay ng trabaho sa maraming taga-Kamiling. Sa panahon ng taggutom o krisis, ang simbahan ang nagsilbing tagapamahagi ng tulong. Noong 1863, ang kampana ng simbahan ay tumunog hindi lamang para sa misa, kundi bilang hudyat ng pagkakaisa ng isang bayang bagong tatag. Ang tunog ng kampana ay nagpapaalala sa mga magsasaka kung kailan magtatanim, nagpapaalala sa mga mangangalakal kung kailan magtitinda, nagpapaalala sa lahat na ang Kamiling ay may puso na. Sa panahon ng kapistahan ni San Miguel, ang simbahan ay nagiging sentro ng buong bayan. Ang plaza ay puno ng mga nagtitinda, musikero at masayang pamilya. Ang inaugurasyon noong 1863 ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon. Ito ay isang pampulitikang simbolo, isang pahayag na ang Kamiling ay isang ganap na bayan. Sa loob ng simbahan, ang mga retablo o altar ay inukit ng mga kamay ng lokal na artisano. Hindi ito imported na gawa sa Europa. Ito ay gawang Kamiling. Ang mga estatwa ng mga santo ay dinala mula sa Espanya. Subalit ang mga manggagawa ay mga Ilocano at Pangasinense na nanirahan sa Kamiling. Noong 1863, ang simbahan ay nagkaroon ng sariling libro ng binyag, Baptismal Registry. Ang unang pangalan na naitala ay isang sanggol mula sa baryo ng Binaca, ngayon Santa Ignacia. Ang aklat na ito ay patunay na ang simbahan ay hindi lamang gusali. Ito ay tagapagtala ng buhay ng bawat pamilyang Kamilinyero. Sa mga sumunod na taon, ang simbahan ay naging kanlungan,
Hindi lamang ng panalangin, kundi ng mga takas sa digmaan, ng mga nagugutom, at ng mga nawalan ng tahanan. Noong 1898, ang mga paring Dominikano ay umalis dahil sa revolusyon. Si Father Angel Gomez ay wala na noon. Namatay siya noong 1889. Ngunit ang kanyang simbahan ay nanatili. Ang kanyang pamana ay hindi nasunog noong 1997. Ang kanyang pamana ay hindi gumuho noong 1880. Ang kanyang pamana ay ang ideya na ang kamiling ay may karapatang magkaroon ng sariling puso. Kaya sa susunod na dadaan ka sa Kamiling Plaza, sandali lang, titigan mo ang harapang pulang ladrilyo. Isipin mo ang mga kamay ng mga manggagawang Filipino at ang paningin ni Father Angel Gomez. Ang 1863 ay hindi nagdaan. Ito ay buhay pa rin. Sa bawat misa, sa bawat panalangin, sa bawat taga-pamiling na tumitingala sa paglalari. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba. Baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-kamiling.